Okay na po ba? Yan po. Naka-play na. So, yun po. Yung verse po ngayon is Romans 13 verse 14. Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ and don't let yourself think about ways to indulge your devil desire. So, yung ibig sabihin po doon, clothe, from the word itself po, clothe, ibig sabihin bihisan. Ito po yung parang action word na ginagawa natin araw-araw. And yung dine-represent po ng damit is yung si Jesus Christ mismo. 'Di ba kapag nagsusuot tayo ng damit, natatakpan yung katawan natin. So, ibig sabihin, kapag sinuot natin si Jesus Christ, nare-represent natin siya mismo. Ibig sabihin, nagagawa natin yung mga katangian niya, like, nag-spread tayo ng gospel, ginagawa natin yung mga banal na bagay, and hindi natin ginagawa yung mga personal desires natin. And sinabi din dito, don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. So, ibig sabihin, yung temptation kasi, nandyan lang yan eh. Sometimes, guguluhin ka talaga niyan. Pero sinabi nga sa John 1 verse 14 na temptations comes from your own desire. So yung mga temptation is na-overcome natin dahil nga nandun tayo sa presensya ng Panginoon. And sinabi din dito na kapag suot natin si Jesus Christ, yung mga personal desires natin, hindi na natin nagagawa kasi nare-represent na natin siya. Wala pwede na po ba kang dumako sa application? Sa application ko naman po dito is nakalagay, 'di ba tuwing umaga pinipilit or after natin maligo, sabihin na natin, pinipili natin kung anong damit yung susuotin natin. So, syempre, bilang mga Kristiyano, pipiliin natin yung damit, which is si Jesus Christ. Ilalagay natin siya sa damit natin to serve Him. For example, pupunta ka sa church, syempre, pipiliin mo yung damit na holy. Ganun. Pero hindi naman ibig sabihin na um, minsan lang natin pipiliin yung damit na pang Jesus Christ. Dapat araw-araw suot natin and dapat araw-araw nare-represent natin na tayo is Christ-like na talaga na namumuhay. So, yun lang. So, ano po, may silang po kasi.